When I went over there, I had awesome. I've never done this before. I wanted to put it on the Hello po mga kapatid. for one thing, like the oil, That's soy sauce. Okay. Thank you. Yun. Nak. Magandang gabi po dito sa akin mga kapatid. Pangit naman kasi eh. You get another one. Give me a fork. Give me a fork then. Just pork? It's a square one. Let's try another one. Ano? Baka pangit lang. Okay. Fingers crossed. There you go. Magandang gabi po dito sa Pinas pa. Ay, hindi pa pala. Sa Pinas ay magandang hapon pa lang. Dito ay gabi na. 6:55 p.m. Magandang araw po, magandang gabi sa lahat. Bigla lang kami nag-dinner kasi sobrang pagod. Noong nakaraan di po tayo nakapag yeah, that's mine. Thank you. Hello po, Brad Joel Biluan. Rasek Candato watching here in Lemery, Batangas. Ito naman ang sa akin. Opo, wala tayo na nakaraan na community prayer kasi Saturday and Sunday nagkaroon kami ng first ever na sports fest ng company namin. Ang company po kasi namin yung boss namin maraming business. Meron siyang 2 construction company
Tapos may insurance ka. Yeah. May insurance company, may foreign exchange, pera padala, tapos may realty, mga paupahan dito sa island. Kaya marami siyang empleyado. First time na nag-organize kami ng sports fest, family day, parang ganun. Kaya Saturday, Sunday po yun. Kaya hindi ko kinaya po na mag-ano. Ano ba yung sa'yo, babe? Wala ka ba in-order? Meron, dami pang in-order, tapos may subscribe. May ano pa? Meron pang calamari. Ito pa, kumuha ka na lang. Ang dami, oh. What's yours, miso? Yeah. I think mo. Miso to eh. Miso soup lang ako, tsaka lard. Oo nga, pero ang sabaw nito miso. Let's go. Tsaka to. Tsaka yung calamari. Dapat nawala yung ibang coffee. Ayun. Bendelin, long time no see po. Iba po talaga aura mo, Brad CJ. Ewan ko po kung ako lang. Nag-iiba yung pakiramdam pagka nakita ko po kayo. Parang may lingap kayo kahit malayo ka po sa amin. Alam niyo mga kapatid, ako rin naman po ganun. Nararamdaman po kasi yan eh. Di lang naman sa atin, di lang naman ako, di lang lahat, merong kang misang bawa, parang sa mami mo, malapit ka sa mami mo, halimbawa, pag nandiyan ang nanay mo, iba feeling mo. Meron po talagang ganun mga kapatid. Parang sa amin, kahit nga sa trabaho, sa kamag-anak, sa kaibigan, pag nakita mo, ibang pakiramdam mo. Kasi nakaramdam ka ng pag-ibig doon, ng kapayapaan, ng linap, ganun po yun. Kaya kung nakaramdam po kayo, Sis Bendelin, ay salamat sa appreciation. At ganun din naman po, pag nakikita ko po kayo mga kapatid, iba po ang pakiramdam ko. Alam ko mga tunay po mga kapatid kayo mga kapatid. Yan. Sis Bendelin ay watching Rodriguez Rizal. Arnel Laksamana is watching Junjun Polentes. Hello po, Brad CJ. Good evening. Watching from New Zealand. Ayun, from New Zealand. Good evening. Ano ba dyan? Evening din po dyan, no? Rasek, Tandato. Nasarap naman yan, kapatid na siya. Nakakatakam tuloy ako. Kinakain, shout out nga pala sa lahat ng mga closet dito sa Batangas. Ayun. Shout out po sa mga closet. Basa pa tayo. Lumulundag yung sa daliri ko ata to, kaya lumulundag. Theodore, hello po Brad CJ, watching from Dubai. Yan. Cesar Macaraig Junior, hello Brad CJ. Irma Cardoso, good evening po Brad CJ. Bendelin, bakit pag si Daniel nasusura ako, joke. Kirjek Sol Chab, hello po. Junjun Polentes, 9 p.m. po. 9 p.m. Saan po kayo? Saan po ba kayo? 9 p.m. Ayun o. Ayun o. Ayun, masarap yan yung clam. So, ano pa hinihintay natin, babe? Calamari pa? Wala ka na, yun na lang. Kumuha ka, humingi ka na lang ng mangkok. Hindi ko naman ito maubos, ang dami. Ayun. Kaya po ako nag-live mga kapatid. Kasi bukas, hindi po ulit ako makakapag-live.
Kaya hindi po tayo makakapag-community prayer po ulit bukas. Ay, ako, ate. May rice pala yan. Ate Dan, pwede yung kutsara tinidor. Sige po. Alisin natin. Ay, late ko to eh. Ayan na lang. Ayan, may dumating pa. Ayan. Ayun. Sa bukas mga kapatid, wala po ulit tayong community prayer kasi di po ulit ako pwede mga kapatid. Meron po ulit kami sa gabi. Hindi po ako makakatanggi. Ngayon, di alam po ako nag-live mga kapatid. May mga ibabalita po ako sa inyo. Ang dami po ulit bagong exit. Recently, may nag-exit na worker. Actually, hindi lang naman siya, may nauna po sa kanya. Ako po kasi, hindi naman ako sabi ko nga po sa inyo, lahat ng communication po natin, lahat na nakikipag-usap sa akin, ay tinikip ko po. Kasi inire-respect ko ang privacy ng lahat. Kaya hindi ko na kinikwento sa inyo. Mga nakakausap ko, nag-reach out. Pero, hindi ko mawala po akong pinopost, wala ko sinishare. Ay walang bago. Halos every week, lagi po may bago na lumalapit. Nakapag-usap. Ngayon isang nag-exit din na worker, matagal na. Hindi mo akalain mag-i-exit siya. Tapos ang sabi pa niya sa akin, alam mo, niya, kasi tagal na kami magkakilala nun. Nagulat ako. Hinanap ko yung mga kapatid na nakilala ko na hindi ko na nakikita. Sinikap niyang hanapin. Nagulat ako. Mga exit na pala sila. Mga tinutukoy niya, yun yung mga 2 dekada mahigit, 3 dekada ng mga kapatid. Exit na pala sila. Ang dami. Hindi lang sila nagsasabi. Ngayon, sabi niya sa akin, hindi na ako ayoko kasi mangyari na siraan ako. Sabi niya. Kaya tatahimik na lang ako. Buong pamilya sila, exit sila. Mind you, mga kapatid, yun ay wala ring record, hindi siya suspendido. May tula lang talaga siya. Kumbaga parang cold turkey. Bilang nag-stop. Pero matagal na siya. Taon na siyang nagmamasid din. So, parang sa akin din. Kaya nga yung mga nangyari sa akin, parang nangyari din sa kanya. So, sabi ko sa kanya, kamagalala. Pagdaanan ko na rin yan. Matagal na naman kami magkausap na ng kamanggagawa. Nak, give me tissue please. Kompleto na ba? Wait lang may mandatory picture kami. Mandatory yan. Gusto mo ba magpakita, be? Ayaw mo? Ayaw raw magpakita ng beauty ng asawa ko. Kaya mag-stock na lang kayo yung mga gusto mag-stock. Hanapin nyo na lang siya. Yung mga naiinggit dyan ng mga dilulu, mamatay na lang kayo sa inggit.
Ano yung timer nito, babe? Ikaw may marunong sa iPhone. Ang aking magandang doctor. Mandatory picture namin. Ito pala pwedeng pindutin lang din. Yung down button. Isa pa. Ano naman? Diyan naman kay Jay. Hindi pala nakaano yan. Isa pa nga. Timer lang, sabi mo. Diyan naman ako. Para ito naman background. Yan. So hot. Nanonood si Mami. Hirap. Yeah. Aba. Okay. Yun. Nakwento ko lang sa inyo. Bukod sa kanya, may mga iba pa mga kapatid. Mga silent nag-exit na rin. May kapatid. Share din siya na pagbalik nila ng abroad, naka-exit na rin sila. Kumbaga parang naging smooth transition nila yung pagbakasyon nila sa Pinas. Marami, mga kapatid. Hindi na ako nag-share, hindi ko na kasi given naman, tuloy-tuloy ang pag-alis sa MCGI. Ngayon, although hindi na po ako masyadong updated sa mga nangyayari ngayon sa loob, pero may mga ilan pa rin nagsishare. Pero hindi ko na po masyadong binobrought up sa inyo o ginagawa ng pinag-uusapan natin sa panig ko. Kasi ayoko nang pag pumunta ka sa ibang mga nagsasalita rin, binaba natin din ng MCGI, okay na yon. Ayoko kung pagdating sa akin, yun din naman ang topic ko. Gusto ko, makamove na tayo at pag lagi mo kasi babalikan ng MCGI, hindi ka tuluyan makakamove on. Sa totoo lang. Laging babalik at babalik. Para totally makamove on ka, kailangan huwag mo na limunin Kami lang, fully nakamove on na po kami. Wala na sa sistema namin ng MCGI. Hindi ko na mamasabing parang isang napakahabang pangit na panaginip. Yun naman ganon. Marami ka rin namang na-gain. Marami rin natutunan. Kaya, yun, na-announce ko lang po, bukas wala po ulit na community prayer. Sobrang busy po namin. Napakarami na po namin project. At ang dami ko rin pong hinahandle sa kumpanya namin. Bro, may nag-donate na naman ng lote na pagtatayuan daw ng lokal sa Laguna area. Malaking lote daw po. Kung doon siya nakafind ng kanyang kapahingahan,
good luck sa kanya. Pero nakakalungkot lang kasi alam naman natin ang totoong nasa likuran ng NCGI. Hindi ko po alam yung brother eh. Bigyan mo nga ako info ron. Kahit i-private message mo na lang sa akin. Wala po akong info dyan. Hero, kasiguran. Hi Brad CJ, natatandaan nyo po pa po ba yung time na pasalamatan na nagpapaliwanag si Bes ng panaginip? Ano po yun? Opo, marami yun. Anong tempo po yun? Kaya binalita ko lang po sa inyo. May mga worker pa na nag-exit at mga kapatid na tuloy-tuloy. Kaya hindi na ako masyado nagpo-post po ng mga ganun. Kasi alam ko, most ng mga nagsasalita naman na mga katulad ko rin na nagbo-voice out, eh yan na ang mga ano nila eh, na focus nila. Sa akin po, ayoko na balikan yung mga gano'n. Tom, Gwen Gia. Pwede po makikain, bro. Pwede po. Ngayon may mga magaganda po tayo kasi may mga kapatid na mga nagtatanong. Magaganda rin yung mga tanong kaya i-share ko rin po sa inyo sa mga susunod. Sa'yo. Yoko na. Alin? Ayan. Wala akong order na kanin. Ngayon magkakaroon na. Ganyan naman ang trabaho ko dito sa pamilya ko. Ako ang janitor fish. Charger? Yung tira nila, yung ayaw na nila, ako nakakain. Nangihinayang kasi ako. Kaya expected ko na naman. Nakita ko na dumating tong kanin. Sa loob-loob ko, hindi kayang ubusin ko. Ito na. So may kanin ako ngayon. Nangihinayang po kasi ako. Hero, kasiguran. Naalala ko lang po kasi nung time na yun, doon na po ako nagsimula magtaka sa mga pagtuturo niya, pagpapaliwanag siya ng panaginip ng mga miyembro Para magkape na. sa patanungan. You want some? Opo. Marilyn de Lara Pimentel. Hello po, Brad CJ. Oh, basta na? At di mo nagustuhan? Para masarap yung queso. Oh, yun. O kasi yung sa akin para medyo creamy no? Ayaw mo ng creamy. Yan. Ito na po ang banding namin. Kasi pagod din kami lahat. I finished So, nagtatrabaho I din. finished most of the noodles. Yeah, that's good. I like it. You can finish the... I'm full. That's a lot of noodles. Yan. Pareha silang busog na daw. Alam na this. Dapat pala, hindi na ako order ng ganitong malaki. Have you had that before? Hmm? Have you had that? Order na rin ni Daddy to. Ito? Order ko na ba ito dati? Because maybe you didn't know it'd be that big. Mm. Because mine's pretty small. See, I finished that one. Yeah. Yan, babe, ang gusto mo, no? Hindi, kasi may miso na ako eh. Mm. Mine's fat. Tapos, sa mga may mga tanong, yung mga nakakausap ko po, na nabibitin, baka meron akong hindi pa natapos sa usapan natin, o ano, pasensya na mga kapatid. Kasi talagang, ay, grabe. Super busy, mga kapatid. As in, sobrang busy. Sa lahat. Yung minsan, pero, I see to it, may nakakausap pa rin akong kapatid. Kahit pa paano makatulong. May tanong. Gusto mo ba? Ayoko na.
May naglalabas ng sama ng loob. But Joey Biluan, akin na lang yung matira. Hindi lang tira, Brad. Order na kita, gusto mo. Hero, kasiguran. God bless you po, BTJ, and your family po. Salamat po. So, meron tayong mga pag-aaralan. Mga maliliit lang naman tungkol sa pagkain ng dugo, tungkol sa cremation. Kasi mga tinatanong ng mga kapatid, gusto ko na rin i-share po sa inyo para makinabang din ang lahat. J.R. Kurit, watching po from Novaliches. What's that? I don't know. I don't know most of them. I took AP Human Geography. I don't know that. Which? What that is. Bad prep because I took geography, remember? And I don't know that. What is it? Novaliches? That's city na ba yun? Ano ba yun? Yan. Well, obviously I don't know. I took human geography, not Philippine geography. Yeah, of course. Wala ka namang pag-aralan nyo dito sa school yung Philippine geography and history and everything. Right? It's around. Songson, Sugitan, Ridel. Good day po sa lahat, CJ. Good day po. Kain po tayo. Na may gusto magtanong dyan, pwede po kayo magtanong. Itong maliliit na to, super sarap po ito. Ano to? Ang sarap. Ninyo, Ian, Espenya. Yes, city na ang Novaliches. Kamusta mga kapatid sa Novaliches at Quirino? Ngayon, city na pala Novaliches. Have you been there? Yeah. Because it's in Quezon City. Diretso pa ng Quezon City. Next. So from our place, Are you doing a boomerang? anong bubumirang mo? Food. Ha? Anong gagawin? Saan ko lalagay? Meron mga iba na susulpot-sulpot. Nagpo-comment ng nagpo-provoking na mga comments. Hindi ko na hindi na natin pinapansin yung mga yun, mga kapatid. Unang-una, ba't mo naman papansinin? Makikipag-usap sa'yo, lalapit sa'yo, magpo-comment, naka-pseudonym. Yun naman sa healing account. Ano ba naman yan? Kaya hindi ko na pinapansin. Waste of time lang kayo. Kung meron kayong pinaglalaban, kung sino man ang pinagtatanggol nyo, naaawa lang ako sa inyo. Kasi, ang lakas ng loob nyo na magtanong o mag-provoke ng mag-open ng discussion, nakatago ka naman. Waste of time ka lang. Yan, hindi na natin pinapansin yung mga ganyan, mga kapatid. Kung gusto nyo akong makausap ng gusto nyo kahit anong diskusyon o kung ano man, magpakita ka ng mukha mo. Tsaka kita papansinin. Pero kung nakatago lang din naman kayo katulad ng leader nyo, naka-move on na ako. Waste of time ka lang. Kung tutol ka sa mga sinasabi ko, karapatan ko to Huwag ka manood sa akin. Ngayon kung umaaray yung sa mga pinagtatanggol mo, hindi ka naman makaharap ng mukhaan,
IPTU. Benjamin, yung tungkol din po sa dugo, curious din ako. Doon din naman ako talaga nakain ng dinuguan. Depende lang kung sino nagluto. Mga ano lang naman yung may ilang namang ano. Pero discuss na lang natin minsan mga kapatid. Para mapakinabangan ng lahat. Offline, good day po. Meron po ba tayo community prayer meeting sa Saturday? Wala po eh. Wala po bukas. Meron po ulit na event po kami. Kaya hindi po ako makakapag-commit mga kapatid. Shoutout po sa lahat ng closet at exeter sa lokal ng Cruz na Ligas, QC. J.R. Puris, local servant, lokal ng Lubaliches. Matakaw sa patarget. Anong pangalan, Brad? Kakilala ko. Bagay, marami namang, alam niyo mga kapatid, lalo na yung mga manggagawang kanin. Talagang kailangan nila yun. Kasi yan ang nagpapakain sa kanila eh. Trabaho na nila yan. So mas malaki na ipapasok na pera, mas mabango sila sa employer nila. Sino ba employer nila? DMCGI. Tignan nyo ang karamihang umi-exit na worker. Self-sustaining na trabaho. Hindi kami palamunin. Kaya kayo mga worker dyan, na nandiyan pa sa loob. Kung talagang mali kami, eh di wag mo kami siraan. Di harapin nyo kami. Pag-usapan natin lahat ng mga ipinupukol sa inyo. Area 52, lahat. Pati yung buhok. Pag-usapan natin yung buhok. Pag-usapan natin ang gayak. Umarap kayo. Huwag mo kami siraan personal. Dahil katulad ko, hindi man ako naninira ng personal eh. Kung meron mang ibang umalis na sa MCGI na inaatake kayo personal, inaatake leader nyo personal, eh, ibahin nyo ako, hindi naman ako ganun. Dahil may respeto pa rin ako sa kapwa. Kahit pa kaaway ko, kahit pa tinuturing akong kaaway, pero nire-respeto ko ang pagkatao. So, hindi personalan ang pag-uusapan natin. Aral. Hindi panindigan nyo yung aral nyo. Papamalian natin. Sa message. Ninyo, Ian Espeña. Ito, real account ni Jericho Brother. Oo nga pala, brother. Alilito na rin ako. Ang dami nyo kasi. Namiss kita, brother, ha? Dati nung mga Saturday, naiwan mo ko, ha? Kaso ngayon, na-busy na rin ako pag Saturday. Namiss na kita, brother. Reinald Goles, salamat po. Nakalabas na po sa MTGI Coach Daniel Luzon, Bulaan, mga ngaral. 100%. Ang dami talaga, mga kapatid, na nag-e-exit ngayon. Napakarami. Ay, grabe. Ang matitira na lang talaga dyan, yung mga dilulo. Saka yung mga nakikinabang. Pero kung gagamitin mo lang ang utak mo, hindi ka tatagal eh. Katulad nung yung kinikwento ko kanina na worker na nag-exit. Sabi ko sa inyo, matagal na kami magkakilala niya. As in, matagal na. Single pa kami parehas. Ganon kami katagal magkakilala. Ngayon,
Halos matagal na rin kami na hindi nagkakausap. Nadalas ulit ang usapan namin kasi magkaibang bansa naman kami. Nadalas ng usapan ulit namin nung lumabas na ako, nagsalita na ako. Nung sinabi niya sa akin na kasi tinanong ko, ano ka ba, closet? O, ito ano lang, kinikwento ko lang sa inyo mga. Nangako naman ako sa kanya. Hindi ko naman siya re-reveal. Sabi ko sa kanya, ano ka ba, closet? Hindi ako closet eh, sabi niya. Open-minded ako. That very moment, na sinabi niya sa akin, open-minded siya. Nasabi ko na kagad sa sarili ko, i-exit to. Hindi ang tanong kung i-exit siya o hindi. Ang tanong, kailan? Ayun na nga, dumating na ang araw. Kasi, sabi niya, open-minded. Pinagtatanggol niya ang MCGI. At sabi ko nga sa inyo, matagal na siya. Hindi na ako magbibigay ng idea. Baka magka-idea yung iba dyan. Yan. Hindi, walang mag-aakala, parang ako, walang mag-aakala na i-exit pala ako. Parang siya ganun. Ngayon, sabi niya, gusto ko kasi maging tahimik lang ang quiet lang ang exit. Sabi ko sa kanya, alam mo ano yan, yung siraan ka dahil sa pag-exit, it is inevitable. Hindi pwedeng sa lahat ng umi-exit, hindi pwedeng hindi ka siraan. Yung degree lang ng paninira sa iyo magkakaiba. Ano ibig ko sabihin? Pagkatulad namin na nagsasalita, nag-i-express publicly, matindi paninirang gagawin sa iyo. Pero kung tahimik ka lang, na hindi ka nagsasalita, hindi ka lang babanatan at sisiraan na matindi. Pero still, pasasamain ka. Bakit? Gusto ka nilang patunayan, lahat ng umi-exit, masamang tao. Natiktik ka, na ikaw yung batong natatago, etc. etc. Gagamitin na sa iyo yung mga barahan na yan. Yan sabi ko sa kanya. Which is alam ko kayong lahat nakaka-relate ng mga nag-exit. Kasi totoo, sino sa atin ang umexit na pinuri ka pa? Sino sa atin ang umexit na pag-exit mo okay, kapatid, sana po na magpabuti po kayo, ingatan po kayo palagi. Meron bang ganon? May kailangan po kayo, nandito lang po kami. Meron bang ganon? Wala, ang utos nga i-block Kasi nga, kailangan nilang patunayan. Kahit wala ka namang masamang ginawa, kailangan nilang patunayan masamang tao ka to justify na kailangan mag-stay sa MCGI para maligtas. Shout out po from Cavite City, Reynald Goles. Joey Binuan, na-intriga ako about sa dugo Pwede na kaya kainin ang balot. Damay natin yung balot doon. Ariel Gutierrez, good day, Brad CJ. Safe po. Wala naman. Hindi naman nakaschedule to, brother. Musta pala yung nanay mo? Okay na? Dear Jerk Soul Chub, ano po tungkol sa buhok, Brad? buhok na lalaki at babaeng aral. Ayan. Magpaputol ka na, sis, sabi ni Ben Gilin. Dear Jerk Soul, ang hirap bigkasin.
kay Jerk Solcham. Nainggit daw po tayo kay kuya nila. Kaya tayo daw nagsasalita ng di maganda daw. Ano kaya hindi maganda kung sinasabi mula kanina hanggang ngayon? Sige nga. Pops. Huwag kasi tayo mga kapatid. Kung meron mang ibang mga nagsasalita, ito mga kapatid. Kung open-minded lang din naman kayo, iwasan natin yung mali, yung tama. Maling manlait ng kapwa. Di wag tayo manlait. Maling manira ng kapwa. Di wag tayo manira. Hindi naman kung wala ka namang ikasisira, pwede ka na manira ng iba. Hindi lisensya mo yun para manira ka na ng iba. Yung kahihiyan ng iba, parang ganito. Ito. Share ko lang sa inyo mga kapatid. Totoo to, hindi to invento. At hindi parang reality, lang. Totoo talaga. May kapatid. Nangyari na, yung sabi ko nga, may kapatid, nasasaktan siya pagka nasasabihan si Arlene Rason ng pokpok na Japayuki. Kasi siya, Japayuki siya, pero never siyang nagpokpok. Nakita niyo? Hindi naman kasi kailangan kung totoong nag-Japayuki siya, dati naman yun. Tapos na. At anong klaseng kasi sabi niya, Brad, parang lahat ng nag-Japayuki, nagpukpuk. Hindi, siya, lagpas isang dekada siya 2 decades ata, nag-Japayuki siya. Never po ako nagpukpuk. Kaya masakit. Totoo po yung sabi niya. Saka, kasiraan ng tao yun. Hindi ko mo ginawang ka na ng masama ng kapwa mo. May license ka na para siraan mo siya. Ewan ko kung tanggap niyo yun o hindi. Pero sa akin, prinsipyo ko po yun. Ginawan mo ako ng masama, wala akong lisensya para siraan kita. Hindi kung ano lang yung tama. Yung mali mo, di pwede kong i-broadcast yun. Pwede ko sabihin mali mo. Pero yung pagkatao mo, siraan ko, mali. Mali po yan mga kapatid. Natutuwa nga ako kasi marami ng Pino yun na yung mga iba. Hindi ko sinasabi na yung mga bumabanat sa MCGI mali ang ginagawa nila. Siyempre karapatan pa rin nila yun. Ang sa akin, sinasabi ko lang kung gusto nyong mag-move on, medyo payapa ng buhay, wala nang toxic, iwan nyo na yung ganong gawain. Pero kung yan ang role mo sa society natin, may pakilabang din naman dun. Kaya nga yung iba nagigising dahil nga doon sa mga pinapakita mga ganun So, parang ako rin naman, nakita nyo yung mga una kong mga video nun, mainit pa ako Ganun talaga Masama ang loob ko nun di ka naman lulubugan ng araw dapat sa galit mo Ano ibig sabihin? Di ka mawawala ng aral. Nailabas mo na. Una, pangalawa, pangatlo, ma-broadcast ka na, nalabas mo na hindi yung nakaka-20 ka na, yun pa rin ang sinasabi mo, galit ka pa din. Dapat nag-move on, mga kapatid. Isang pa, Nino Ian, Espanya. May tugtog brother, may tugtog pa rin, okay. Kailangan bro, gora ka lang. Ariel Gutierrez, kumusta everyone? Maging mga kapatid sa taga Novaliches, Kaka. Tsaka siguro yun, tsaka Exiters. Kay Jerk Solchab, nagtataka lang ako talaga. Wala naman tayo di maganda na sinabi nila. Sinasabi lang natin ng totoo, pero diablo ang tingin nila sa atin. Yun pa lang, red flag na sa kanila mga kapatid. Bakit ganun sila?
Tapos sasabihan tayo ang walang kapayapaan. Sino ang walang kapayapaan? Ba't ganun ang tingin mo sa kapwa mo? Masama yun. Inggit na naman, sabi ni Ben Dele. Hearthstone, Hybrid CJ, shout out from Europe. Hello po, kapatid. Yun, ang mga taga-Europa nandito rin pala. Sabi ni Kuya Jerk Solchab, Mendilin ako sis nung last kong kain ng bata pa ako. Yung dugo raw yung tinutukoy niya. Albina Kasaklang, oy, hello po sis. Hello, magandang hapon brother. Wency, shout out sa tropang Bulabaog. Bulabaog sa lokal na Novaliches. Kumusta na kayo? Nikki, good evening po mga kapatid. Bendelin, magpa-trim na lang ako niyan sis. Kasi mahaba naman talaga ang buhok ko ngayon. Nasobrahan na sa haba ni putulan. Ulitin ko mga kapatid, di ko na ulitin ulit yung paksa dyan sa buhok. Siguro nakatatlong beses o 2 beses ko na atang naipasayan. Pwede kayo magpagupit mga babae. Wala po sa Biblia ang bawal magpagupit. Yung sinasabi niya ng nature, hindi nature yun nakatalagahan na nature na dapat kung ano yung naturalesa ng buhok mo. Dahil kahit sa lalaki, naturalesa rin na nakalagay doon, nature din. Ang ibig sabihin nun, ano yung natural doon sa Korinto? Kung ano yung kultura doon. Yun ang sinasabi ni San Pablo. Na ang babae, mahaba ang buhok. Ang lalaki, maikli. Pero may disclaimer nga siya, wala namang ganitong aral sa iglesia. Kung meron man makikipagtunggali, may magtatanong. Walang ganitong aral, payo lang niya. Kapag lalaki ka, mag-itsura kang lalaki. Marami na mga kasukasuan dyan. Paano yung lugar na ang babae, maikli rin naman ang buhok. Paano yun? Natural din doon yun. Ano ibig sabihin? Hindi nga kayo po sumagot. Meron kasing bansa, ganun. May ikli ang buhok ng mga babae doon. Paano ngayon yan? May palarong ka. Sis Nikki, ako nga, inihayag daw ayun, ako naghahayag sa kanila. Mike Canson, Brad CJ, shout out sa mga tunay Kristiyano. Opo, tayo ang mga tunay na Kristiyano, mga kapatid. Hindi ugali ng Kristiyano ang magpasama ng kapwa. Hindi tayo nagpapasama ng kapwa, mga kapatid. Pinapanalangin pa nga natin sila. Hindi natin sila binabrand na sa demonyo. Mali yung mga ginagawa nila. Kaya lang namang meron kang beer house, tapos nagbabawal ka ng magtinda ng alak, ikaw may beer house ka. Mali yun eh. Pasasamain mo yung mga umi-exit. Mali yun eh. Chet Javier. Hi, Brad CJ and family. Pa lang ako sa comment section. Ariel Gutierrez. Bro, topic niyo po ang Mateo 5:16. Madalas ginagamit ng MCGI, M-Scares yan. Talata na yan, sila daw ang pinatutungkol sa sitas na yan. Hindi pa ba natin na topic yan? Sige Brad. Pero parang hagingan na ata natin dati yan. Bendelin, nag-Japan din ako way back 2002, 2004. Pero di po ako nag-book. Ay, sirap mag-Japan nung walang communication, kundi sulat once a month. Kaya masakit po yun, di po lahat nag-Japan nagpupok. Oo, yan pala, sis Bendelin, ganun din. Hindi naman siya nagpupok. Sa mga
May mga ibang masasaktan talaga. Gilbert Jimenez, tama bro, kasi nandito tayo para sanayin humatol ng makatwiran. Correct. Sila hatol ng hatol sa atin. Imbis na makipagpayapaan sila sa atin, di ba? Mas maganda nga yung ganun eh. Ako, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo eh, lahat po tayo nasa different stages. Galing din ako sa mga stage ninyo. Ngayon, nasa stage na ako na nararamdaman ko. Napaka-open ko na sa kanila. O kung may mag-invite sa akin, walang problema. Mag-usap tayo, walang problema. Wala akong galit na sa inyo, mga naiiwan dyan sa MCGI, mga kaibigan ko dyan, mga kamanggagawa, wala akong ano sa inyo. Kung hinahatulan nyo ako wala akong hatol sa inyo. Kasi alam ko rin, ganyan din ako dati, delulo rin ako eh. Shout out from New Zealand, Bertong, NZ. Shout out po, brother. Albina Kasaklang, brother Robin, bukas may community prayer. Salamat. Wala po, si Albina. Wala po tayo bukas, mga kapatid. Hindi ko po, mayroon po kaming event po ulit dito. Kaya hindi po ako makakapag community prayer, mga kapatid. Kaya yung nakaschedule pala bukas, yung guest natin. Mga kapatid, lahat ng mga guest, kasi ang lineup natin ng guest, mga kapatid, mahaba na. Ngayon, sa lahat po sa inyo na naka-line up ng guest, uusog po tayo ng 2 linggo. Kasi noong nakaraan, wala na. Ngayon, wala ulit. So, usog po tayo, lahat po kayo. So, dagdagan nyo lang ng plus 2 weeks lang. Ariel Gutierrez, natural na kalagayan yung para sa tradisyon o kultura sa Corinto. Hindi ukol yan sa pangkalahatan. Sa buhok ang tinutukoy po niya. Tama po. May plastic yan? Remy Carmody, good evening po, Brad CJ at sa lahat. Happy viewing from Australia. Uy, from land down under. Good evening po rin sa inyo. Oo, good evening na rin po pala dyan. Parehas tayo ng oras. Ariel Gutierrez, may kanya-kanyang katalagahan, natural, is organic sa bawat mga bansa. Ganon po yon. Kung ano normal na itsura ng babae, umayon ka doon. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Thank you po. Ano yun? Take out mo. Okay. Aba, ano ba kakain mo? Kumakain pa ako eh. Kasi, ito, ubusin mo ba to? Hindi ko na ipipito. Alam ko kasi tapos ko. Parang ang busog na ako ah. Sige. Ano mo na yun? Kay Alex na lang. Joel Biluan, ang katalagahan ng kuko ay mahaba din, kaya huwag din nila putulin. Ang tama, logic. Pendeli, lahat ng tumutubo, walang putulan. Ito po katotohanan, matalino ang Diyos. At sa lahat ng mga pangit na nangyayari, napakaraming mabubuting aral na mapupulot. Tama po. Lagi ka naman may makikitang may mapupulot, mga kapatid. Busog na pala ako. Ang dami ko naman nakain. Ganito? Kaya yun. Dami po nating mga paksa, mga kapatid eh.
Talagang kulang lang po talaga ng oras. Yung mga nagtatanong ng employment po dito sa amin, nag-ano muna ngayon na stop hiring. Kaya hintay-hintay lang po kayo mga kapatid. So, magka-apply din kayo sa iba. Kung gusto niyo talaga mag-abroad. Kasi medyo mahirap po talaga pagpasok po dito mga kapatid. Dahil mahirap ang visa, lalo na ngayon si Trump ang presidente. Mahirap po na makapasok sa US ngayon mga kapatid. Brother, ganda ng place po yan. Ano po? Ano po ito Japanese restaurant. Kaya nga, yan nakaano kami. Yun. Nakasalampak. Ayan, yan na restaurant. So, ang chef dito ay talagang lahing Hapon. Lahat ng luto dito, authentic na Japanese. Ang Saipan po kasi nasakop din ito dati ng Japan. Kaya marami po dito mga may lahi ng Japanese. Parang yung bunso ko, akala ng iba Japanese. Di ba anak, no? Our Japanese friend thought I was Yung Japanese friend niya, akala Japanese siya. Pero marunong mag-Japanese yan. Di ba anak? Ano yung choco? A Chocolate? little bit. Chocolate? Choco means a little. Main lang kami ngayon kasi wala na kami masyado ring bonding. Dahil pagka trabaho, uwi, pagod na. Kaya kanina nag-aya akong kumain. Hindi ko rin nga ma-post yung ano pa. Marami akong gustong mga kapatid. Wala talagang time lang. Pero, nawa ang Diyos ko. Pagka nagkaroon ng oras. Bendelin. Nagkantay at nag-aabang lang po kami palagi with CJ kung kailan pa po makapag-city. Ingat po kayo palagi. Ingat din po kayo palagi. Kasi, minsan, Anak, you can read this? Galing din siyang... Oh, it's like greeting. Hello, everyone. Okay. Kasi si Bendelin, she worked in Japan before, sabi niya. Kaya marunong din siya mag-Japanese. Alvin. Yoroshiku onegaishimasu. Oh, yan. Ano yung sabi niya, Sis Bendelin? Ulitin mo nga ulit. Yoroshiku onegaishimasu. Alvin, nakasakla, may discrepancy. May discrepancy? Din po ba sa employment yan? Discrepancy? O baka discrimination? Ganun po ba? Meron at depende sa environment. Depende sa employer. Kaysa ka naman magpunta, meron laging discrimination mga kapatid. Lalo na tayo, Pilipino. Iba tingin kasi ng ibang mga mga matapobreng mga lahi sa Pilipino. Homo ang Pilipino, maraming Pilipino, OFW, DH, parang feeling nila puro mga katulong ang mga walang pinag-aralan ng mga Pilipino, etc. Para maliit na lahi. Hindi mo maiwasan may mga ganyan tao, mga kapatid. May sagot siya ulit. She said the same thing about him. It's like a general greeting. Okay. When you meet new people, you say it. It's kind of like, let's get along, or Yu Yu Hakusho. I love Yu Yu Hakusho. That's a really good anime.
Yeah, si Brad Joel, mahilig to sa anime eh. Siya yung nag-request sa'yo dati nung may pinapakanta. Remember? I don't know a lot of songs. Oh, kasi si Brad Joel is old. I love Yu Yu Hakusho. That's a really good show. Pagkaedad tayo, Brad Joel eh, no? Discrimination, brother, ng pagpasok ng mga worker na gusto mamasukan. Hindi actually discrimination yung pagpasok eh. More on, alam niyo naman ang higpit ng US pagdating sa Philippine passport. Hindi tayo, although parang pinaparamdam nila, close tayo sa US, pero in reality, mahirap pumasok ang Filipino passport sa US territory, sa US. Kaya yun ang isang sad reality. Kasi feeling nila parang mahirap ang Pilipino at parang kung tutuusin nga, dito lang sa Saipan, siguro kung wala ang mga Pilipino rito, kasi mga katulad namin, construction company, kami ang pinakamalaking construction company na Filipino-owned. May mga malalaki ring construction dito, pero puti ang may-ari, yung isa Chinese. Pero tingnan mo ang mga engineers ng mga kumpanya na yan, puro Pilipino rin. Mga talent, puro mga Pilipino. Kaya mahirap lang talaga pumasok sa US pagdating ng pag Filipino passport. Diba kahit may edad na pwede pa mag-work yan as long na kaya pa? Opo, pag nandito ka. Yan. Lalo na kung citizen ka dito, o resident ka dito, ayun. Or kahit man work ng visa, basta't nandito ka. Kaya yun nga ang mahirap yung pagpasok mo. Maaprubahan ka ni US Embassy kasi dalawa yan. Si USCIS kung i-aprubahan ka on paper. So pag na-approve ka na ni USCIS, mag-i-interview ka na ngayon sa embassy. Depende pa yon. Kahit pumasa ka na sa USCIS, meron ka ng approval para may visa approval ka na, kailangan pag dumaan ng interview sa embassy. Pag yung interview mo sa embassy, hindi ka nagustuhan nung nag-interview sa'yo, pwede ka pa rin yung i-deny. Hindi ka pa rin makakapasok ng US. Ganon sila kahigpit. Yan. Pero siguro, sana kung si Biden sana nanalo pa uli. Mas maluwag-luwag pa sana tayo ngayon. Si Trump kasi napakahigpit po niya. At ayaw niya kasi ng mga immigrants. Ayaw niya. Gusto niya puro US citizen lang. Nilalakad na nga niya ngayon, mawawala na yung birthright citizenship. Yung kahit di ka kahit di ka US citizen, pinanganak ka sa US soil, automatic US citizen ka. Gusto na niyang alisin yun. Kaya pag naging batas na yon, hindi na automatic na US citizen ang mga ipapanganak sa US soil na hindi naman Amerikano ang parents niya. Kasi ngayon dito ganun. Kahit both parents mo Pilipino, dito ka pinanganak, automatic US citizen ka. Ganun na maraming istorya dito sa Saipan, mga kapatid. Marami dito nagiging US citizen mga 60 years old, 50 years old, through doon sa anak nila. Kasi nag-anak sila dito, lumaki, pag na-reach na niya yung adult age ng anak, pwede nang i-petition niya yung parents niya. Kaya marami mga nagiging US citizen dito, Pilipino, sa ganung paraan. Yun yung isang paraan. My librarian is here. Your librarian? Nakita ka rin? Ano sabi mo? Sorry, I didn't return the book yet. I didn't borrow anything.
Bendelin, bro, ang gulo ngayon ng bansa natin dito may Biskaya dahil sa flood control. Sa MCGI may Biskoya damage control. Mapareliyon at politika same na corrupt na lang todo. Anyway, bro, comment nyo. Okay. Charlie Kirkdead. Ano yun? Sino yung Charlie Kirkdead? Oo nga, na ano ko nga yan. Dito rin, nag-uusapan din na namin yan. Grabe. Alam nyo, open secret naman yan. Noon pa. Alam nyo, hindi lang naman yan, mga kapatid. Maging sa ibang mga project. At nasa sistema na kasi ng Pilipinas, yun na nakakalungkot. Yun na nakakalungkot yan sa atin. Yung corruption nasa sistema na. Ngayon, hindi naman ako, hindi ako umaasa na mapapanagot lahat ng dyan. Guguluhin yung yan. Tama yung sinasabi ni Vico Soto Manggugulo lang, tignan mo, ginugulo na ngayon ng hanggang sa, wala rin. Bandang huli niyan, wala namang mananagot yan, wala namang. Ang mga, may ilan lang, tapos siyempre yung mga small fishes, pero yung mga large fish, yung mga, hindi na ako umaasa. Nasa sistema ng Pilipinas yan noon pa. Dito mga kapatid, hindi magagawa yung ganun Kasi kami, nakakapag-bidding din kami Actually, lahat nga ng projects namin, puro government. Ayaw namin ng mga private. Kasi government, una, sureball na may pera, may budget. Tapos pangalawa, talagang kung ano yung nasa scope of work, kung ano yung bid schedule, yun ang susundin lang. Private kasi mahirap na gagawa ka ng bahay. Habang ginagawa mo na, may paki na mayroong dagdag na maliliit, ganito, ganyan. Hindi mo naman change order yan, hindi mo masisingil yung iba. Tapos pag yung mga ganun ba, mas mahirap kausap pag private ang project kaysa sa government. Kaya kami, puro mga government projects po kami. Dito, malabong magkaroon ng ganyan Kasi napaka-transparent ng bidding process. Paras lang din naman kung ano yung paraan dyan sa Pilipinas, ganun din naman dito. Hindi mangyayari yung corruption na ganun Hindi. Dyan sa Pilipinas talagang nakakadulo yung nga lang imagine mo magkaibang lugar, pero magkano ba yun? Parehas lang ang presyo. 97 million ba yun? Napaka-imposible nun Dahil, una, sa logistical pa lang, mas mahal na dapat yung mas malayo. Bakit parehas lang ang presyo? Yan yung ilan sa mga napag-usapan namin dito. Kaya, yan nakakalungkot dyan sa Pilipinas. Ano ba status niyo dyan, brother? For good na ba kayo dyan? Hindi pa naman po. Pero good lang kami dito. Hindi for good. Ano babe? Tara na. Tara. You're done? Let's go. Diba? Tumatanggap dito ng amik, no? Di ba? Lalo na iwan. Ayan, babayad na kami. Ayan, para makita nyo ang restaurant. Yan, pag niluluto, nakikita mo dyan, sa harap mo mismo niluluto. Yan.
Any plan for PH vacation? Hindi ko pa po alam eh. Baka mga 2 years pa siguro, mga kapatid. Medyo magastos din pag nagbakasyon. Maki-maki, kami po ngayon puro bahana. Konting high tide, lubog, Agonoy kami, Bulacan. Ay, opo. Agonoy, talagang laging bahain po dyan. Huwag pa. Thank you for your time. But like very, very polite. Okay. Anong sagot yan? There's not really you're welcome. Because they're very polite in Japan. So it's usually like, oh yeah, it's okay. Or deja vu. Ganun lang. It's like oh, it's all good. Like it's alright. No, it's okay. That. They don't really go, you're welcome. Walang you're welcome doon. Sa Jap. There's doi tashimashite, but no one really, I don't think so. It's usually just, yeah, daijoubu. Ganun lang. Nakipi. This one? Yeah. Lagi na, Friday night. Ba't ikaw? Nag-isip, tapos binagawa kay mami. Matay lang kami kasi meron pang babayad na nauna. Yan na, napaka-cozy dito eh. Yung chef. Lahat sila mga Japanese. Nasa second floor to eh. So, bababa pa kami pag lalabas. You're not recording, right? You're not recording. No. Si Sneaky. Sarap siguro pag nagkita tayo mga hinahatulan ng tao, siguro ang galak natin lagpas langit kaysa mga panatikong nakukulong sa maling akala. Okay, pag umuwi po kami, magano po tayo, mag-reunion, magkita-kita, meet up. I know, maybe it's hot. 72.50. Can I check? Yes. Miso ramen, shoyu ramen, if it's good, the clams, the mushroom, and the mango dessert. Ganyan, ganyan kahigpit si Owie. Pinaisa-isa pa niya lahat. Para totoo, tama yung na-charge. I did hear her right. I think I heard Right. Thank you. Good night. Yan, nasa second floor kami. Yan, ito ang heart ng Saipan. Ito ang city ng Saipan. Ang Garapan. Check pa yan ni Owie. Yan. Di ba dito yung may nagnakaw? Di ba dyan yun? Yung doktor,
It's okay. Mga incheck. The cat's gone. Uy! Never mind. Nakakamiss Japan na Japan setup. Opo, parang ito, may mga pusa pa. Also that? May nagpapakain din ng pusa. Hello. Hello. I like this one. He has a small head. Maraming mga ano dito mga animal lovers sa Saipan. Oh, he's so fat. Hello. Small head. I need to take an unko. Brad CJ, Hikura, ano yan? How much? Ah, Ikura means how much? pag kinonvert mo, mahal dyan. Pero dito, ano lang. You should say that you want to take an unko. Ano yung ungko? You just say it. Ah, ungko po pala yun. Ano, $72. So pag kinonvert mo, napakamahal. 4,000. 4,000? Ayan. Kaya kung magko-convert ka, wala kang makakain. Budget pa yan. Ganun talaga. Dahil pag kumain ka naman ng parang presyo dyan, wala kang makakain dito ng $2, $3. Yun. Kaya nga pag umuwi dyan, akala nila parang ang dami-daming pera nung galing abroad. Lalo na pag galing US. Syempre, pag kinonvert mo parang ang ano lang imagine mo yung kinain namin, $72. Dito, normal yun kung kakain ka na medyo okay na kain. Ganun dito. Pero pag kinain mo dyan yun, buong pamilya nyo na, angkan mo na, napakain mo na. Ang laki para sa gawain na lang sana. Ayan nga ang kaipokritohan dyan Samantalang sila, diba? Kalayaan nyo ng member, wag nyong pilitin, wag nyong Ayun. Sige, uuwi na kami, mga kapatid. Magbababay na rin ako. Kapapasok pa lang ni Brad Marlon. Brad Marlon, nahuli ka na. Kumusta na lang dyan? Ayan, mga kapatid, yun lang Bukas po, wala po muna ulit na na community prayer. Sana sa susunod na linggo, magkaroon na tayo ng pagkakataon. Si Brad Jimmy, nahuli na rin. Huwag po talaga i-convert, ingat po ang lahat. Opo, ingatan po tayong lahat mga kapatid Brad Jimmy, Brad, kumusta? Shoutout, lokal na Singapore. Nakahabol ka pa, nagbababay na ako Wala namang okasyon, nag-live lang ako dahil namiss ko na kayo mga kapatid. At sa mga susunod, kung pahintulot ng Diyos, meron po tayong CP. Bukas wala po muna mga kapatid. At binalita ko lang din sa inyo yung may mga nag-exit na hindi na natin sinishare pero laging meron namang mga kapatid. Di ko na sinishare po lahat. Salamat po mga kapatid. Samahan po tayo palagi ng Panginoon at patuloy lang po tayo mga kapatid na sa ating pong mga pananampalataya at magpakabuting tao lang tayo mga kapatid. Huwag tayong gagaya sa kanila. At hindi po tayo katulad nila na mapanghusga, mapanghatol sa kapwa. Hindi po tayo ganyan mga kapatid. At kung nagawan man po tayo ng masama nila, huwag tayong gumawa ng masama, huwag tayong gumanti ng masama sa masama. Yung tama, yung mali. Huwag po tayong hindi ko mo ginawan tayo ng mali, ng masama, may lisensya na tayo para gumawa rin ng masama. Yung tama lang. Hindi naman tayo naninira. Hindi naman tayo naninirang puri. Sinasabi lang natin yung totoo. Wala naman tayong ginagawang masama, mga kapatid. Sige, salamat po, mga kapatid. Patuloy po tayo palaging ingatan, patnubayan po ng Panginoon.
Bye-bye po.